nag-skydive nga po ako sa Dubai. So, as in, mahilig po ako sa matataas na lugar. Hello Kathden fans! So ito nabanggit nga ni Sir Alden yung skydiving na ginawa nila ni Catherine sa Dubai mga kasambreros. So ito yung part ng press con nila kahapon with the Viva group of companies mga kasambreros. Although hindi niya na-mention dito si Catherine of course kasi baka maghiyawan ang mga tao doon. Pero na-mention niya yung kasi isa sa mga pangarap niya dito na patuto pa rin niya mga kasambreros ay yung magiging piloto siya, no? Magiging Captain Alden siya mga kasambreros kasi may offer sa kanya sa Clark na maging piloto or pag-aaral mga kasambreros how to be a pilot. So hindi siya takot sa matataas, no? Kasi sabi nga niya ay it's one way of giving the bird's eye view of the world. Kasi kapag nasa taas ka, makikita mo yung mga nasa baba. So, hindi siya takot kasi nga skydiving nga siya dun sa sila ni Catherine sa Dubai mga kasambreros. So, ang ang tindi, mahaba ito, mamaya papakinggan po natin mga kasambreros. Ang tindi kasi marami pa rin pangarap si Pops Alden. So, yung mga highlights na lang ibibigay ko dito tapos pakinggan natin mamaya. So, meron siyang niluluto na maraming projects internationally. Kakatapos na nila mag-film ng Death March na kung saan nga ito ay collaboration ng international company doon na Odyssey mga kasambreros. So and then marami siyang international collaboration. So after nyan meron din siyang international collaboration again. Pero hindi pa niya pwedeng disclose kasi meron pa siyang mga naka-line up na out of order at saka yung natapos niya na parang PMAC nga, parang ito na yata yun yung PMAC na sinasabi niya na international collaboration na gagawin pa niya after ng Death March at saka yung local naman na out of order. So niya dito na learn din niya na yung script pala at saka yung actors pa lang yung nandyan, pwede na siyang i-pre-sell. Parang pwede pa siyang pwede mo nang ibenta yung ganon sa market, no, doon sa ibang bansa. So yun din yung kanyang natutunan. And then yung sa bench naman, sabi niya dito ay talagang sobrang kulit na niyang Pops Alden. 1 month lang yung kanyang preparation doon, no? Takbo, tapos workout, tapos yung pinsan niya yung kanyang nutritionist kasi matsabi-tsabi siya, no? 8 months na walang diet at saka walang ganong workout, so kaya medyo matsabi-tsabi pa kaya yung pag-chuk ng kanyang ng kanyang t-shirt no. So nag-enjoy sabi niya dito yung kanyang parang joker talaga si Pops Alden. So marami. So tinanong siya dito kung tatakbo siya sa politika, ganon. Sabi niya, so parang ang kulit ni Pops Alden. Pero sabi niya is hindi siya into politics kasi he can help people or kung pwede niya, gusto niyang tumulong ay pwede. Parang meron siyang kalayaan at saka masaya siya sa ginagawa niya ngayon. So he can help people even hindi politiko or not into the government mga kasambreros. Tapos kung gaano siya kayaman, sabi niya sabi niya so nag-invoke siya ng kanyang right para hindi maisabi. Parang hindi niya pwedeng sabihin din or disclose po. Tapos nag-sorry siya. And then siya yung tao na parang hindi niya gustong ipagkalat din yung kanyang mga achievements, no? Parang hindi mayabang na type. So we know Alden as a humble man. And then yun, no, isa rin dito sa pinaka nagustuhan ko yung sinabi niya na yung pangungulit ni Lord sa kanya na i-share mo na yung mga blessings kasi vessel ka lang, no? Hiram lang lahat ng meron tayo. So grabe, no? Talagang yun yung isa sa mga top priorities niya mga kasambreros, talaga yung mga charities at saka pagtulong sa iba na paano ka makatulong, no? Kasi kinukulit niya na sina Leysam at saka si Mama Ten daw na ano nangyari sa charity natin, ba't parang hindi mo usad, ganon. So sinasabi ni Lord sa kanya na pamigay mo na yan, so, kasi sobrang daming blessing na meron ka, so ganon. So grabe, no? Sana lahat ng mapapuso meron kagaya ng kay Alden. Ng pangarap ng dad ko para sa akin, gusto ko yun. And right now, siguro pwede ko nang i-share na meron pong since I've been very vocal about being a pilot. So there's been an aviation school in Clark that offered a scholarship for me to be a pilot. Yes po. So Captain Alden at your service. So I sobrang excited din ako.
Saka ko na lang po i-discuss kung sino yung nag-offer ng scholarship once it's final already. But I'm very excited with that. It has been my dad's dream also. Personal dream niya actually to be a pilot. So sabi ko, sige dad, kaya since medyo 59 ka na, 58 ka na, ako na lang. So yun, I'm very excited for that. So hopefully, kung kaya, this year, patapos ko yung course, then lipad-lipad na tayo. Wala, tito. Wala po. Nag-skydive nga po ako sa Dubai. So, as in, mahilig po ako sa matataas na lugar. It gives you a bird's eye view of everything. Parang, parang ano yun, figuratively speaking, it gives you, ini-eject ka niya sa mundo pag nasa taas ka. So, yeah. I love to fly. Let's go. Ayan, Uda na napaka-successful mo. So, how rich is Alden Richards? Hello po. Alam ko po medyo nagiging thing lately yung pagtatanong tungkol sa net worth. But I would invoke my right for self-incrimination po. But yeah, I mean, hindi naman po ako ganong klaseng tao rin na sinasabi or pinagkakalat kung ano man po yung naipundar ko. It's for them to decide, and it's for them to, I interpret and discover. Pero hindi ko po talaga siya pwedeng i-disclose. Sorry po, sir. Okay, congratulations. Thank you po. Thank you. So right now, we have already finished filming yung Death March. This is a film with Scott Adkins and in partnership with Odyssey Pictures. So it's gonna be premiering outside of the Philippines muna. So kasi yun din, may learnings din kami when it comes to producing films na para pala siyang kondo, may pre-selling. So pwede parang i-pre-sold ang films in other countries kahit script pa lang or artista pa lang. So it's also a good learning from us that we are able to venture outside of the Philippines and partner with foreign productions kasi we've had a lot of learnings. Also, there's also one project on the line. It's a Hollywood production and I'm gonna be part of it. It's gonna be very exciting. But I know the actors who's gonna be part of it as well. Pero hindi ko pa po siya pwedeng i-divulge due to an NDA. And aside from that, live events also, we're very much into it. And of course, co-production. We offer a lot of co-production and line production. And maraming projects on the pipeline right now. But meetings pa lang eh. Pag may fine print na, pag may kontrata na po, tsaka ko na siya i-announce. But ang dami pong nangyayari ngayon. And also especially with Viva right now. Of course, Out of Order, andyan din. And then may isa pa pong project na medyo confy pa, secret pa, pero parang andyan na rin siya, lumabas na rin siya, pero yun nga, hindi ko pa rin siya pwedeng i-divulge or discuss masyado. Tanong ko lang kung speaking of kanina, buti hindi ka tumatakbo pa sa politika. Uy! Bakit po tayo? Hindi. There's been offers po for me to run, but personally, at this point in my life right now, I respectfully decline po. Because lagi ko pong sinasabi na even though there's been a lot of clamor of me running for politics, I can help people without being part of the government. And it's not because ayoko siya dahil meron akong may mga naririnig akong hindi maganda about the system whatsoever. It's not about that. It's about the platform that I have right now is more than enough for me to reach out to people who are in need. And so far po, masaya po ako dito na ma-maximize ko po yung pagtulong and at the same time, nagagawa ko rin po yung mga bagay na gusto ko. But if the question is for running for politics, for now, Miss Ana, ayoko po. For now. Baka po for good. Hoy! Baka po for good. Sana. Nakaka-pressure po siya kasi everyone was expecting so much of me because I'm gonna be opening the show. So that night pa lang, actually, the night before ko pa lang nalaman kung ano po yung segment ko and kung ano yung tribute and what's the ano yung essence ng damit ko. So that's a 1987, the first ever campaign of Bench of Kuya Richard Gomez. So yun yung suot niya habang nagsasagwan siya. So nakadagdag pa po sa pressure talaga naman. Kaya po sabi ko talaga,
Pag uwi ko po sa bahay, sinilip ko yung katawan ko. Ano, kaya mo ba? Sige, laban na yan. Barin mo na yan bukas. So, grabe. Pero grabe din po kasi yung excitement ko, Tito Joe. Kasi first ko siya. And for some reason, pag gising ko sa umaga, lakas ng kabog ng dibdib ko, tas very excited akong pumunta sa venue to rehearse. Sabi ko, let's go. This is my first Bench Fast show. Let's go. Tapos nag-gym pa ako noon eh. Nag-gym pa ako. Sabi ko, Coach, tara, kita tayo mamaya doon ha. So, tapos nagpagupit. So, medyo palong-palo po talaga ako nung araw na yun. But, thank you po. But, yeah, the experience was surreal. It was, I think I would consider one of the highlights of my year to date. And I'm just so happy I did it. Thank you. Thank you, Sir Ben. Siyempre, kung yung next, Nikki, ganun. Siyempre, yung next, hindi na ganun kadami yung sa plot, di ba? Mababawasan yun. Di ba, Miss Ana? Hindi naman pwede na, naghubad ka na, tapos susunod, di ka maghuhubad. Opo, kasi sa susunod naman po, sapatos naman yung mawawala. Para every year may natatanggal lang. Okay, so I only had 1 month to prepare because yun nga po, I came from medyo hindi maganda yung naging holidays ko because of my grandfather's passing. So medyo naglaylo tayo, spend time with family. 1 month before the Bench Fashion Show, sinimulan ko ulit yung pagtakbo. Nag-workout ako halos every day kahit madaling araw kapag busy sa schedule. Then kaakibat ang tulong ng aking pinsan, which is siya yung naging nutritionist ko for this. I had to nag-calorie deficit ako na nagbo 1,200 calories lang ako a day kasi medyo malaki yung hahabulin ko coming from an 8-month life na walang workout at walang dieta. So kaya medyo may mga chubby pa dito sa nung nagganon tayo nun, pero worth it naman. Enjoy. I mean, more than the preparation and more than the physique that I was able to bring during the Bench Fashion Show, the experience is what I'm after. That's why ganun. I was watching myself, sabi ko, nag-enjoy si Loko-Loko. I am here. I think that's my mission. I think that's the reason why the Lord has been blessing me so much, because He knows that I'm just a vessel. I'm a vessel of His blessings para ipamigay ko rin po sa iba. So, ganun hindi ko sinusolo yung mga na-achieve ko sa buhay in terms of, recognition or material man yan. I'm always, top of priority ko lagi is how can I help? Every day yan, nag-iisip ako. Kanina nga lang nagkaroon kami ng discussion ni Mama Ten and Kuya Sam. Sabi ko, asa na yung charity natin? Bakit hindi umaandar? Sabi ko, parang kailangan na natin siyang gawin because there's been so many blessings happening right now and kailangan ibigay natin. Sabi, kinukulbit na ako ni Lord sa bago matulog. Ipamigay mo na yan kasi lang yan, tahiram lang yan sa'yo. And everything that I have right now, I know that this is just borrowed. We're living at a borrowed time from Him. So, it's up to us, and yun din yung isa sa mga gandang blessings na binigay niya sa atin is really free will. It's up to us how we want to live our lives. So, choose always good. Choose the good in everything. Parang choose for the benefit of the common good. That's how I wake up every day. That's my motivation. And with this partnership, yun po ang vision na. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. Ezra chapter 3 verse 11. And they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever toward Israel. Then all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. So grabe success. Ang historical and cultural context ng verse na ito, mga kasembreros, ay napaka worth it na dapat maintindihan po natin bilang tao po sa present generation. Tayo na nasa mundo ng mga buhay dito sa mundo. And yung book ni Ezra, ni Prophet Ezra po ay nangyari ito during sa critical period ng Israel or kasaysayan ng Israel, mga kasembreros, bilang yung mga Jewish people ay bumabalik na dun sa mismong lugar nila or sa capital city ng Israel na Jerusalem. Kasi nga nabihag sila ng mga Babylonians. So yung verse na ito ay nagdidepict ng napakahalagang occasion sa kasaysayan ng mga Israelita.
Kasi nga, nandito sila para i-praise, para dakilain ang Panginoon because yung goal nila is maibalik at saka masauli yung templo ng Panginoon. So, yung house of the Lord ay inunti-unti nilang ibalik, ayusin at i-form mga kasamiros or gawin. Yung atin pong buhay, medyo bibilisan ko lang mga kasambreros. Yung ating buhay po ay punuin natin ng gratitude. Okay? Whether small or great or big na achievement natin sa buhay, no, kahit yung nasa pagkain natin sa harap ng ating hapagkainan, dapat bago tayo kumain po ay let's fill our hearts with gratitude, praise and celebration. Ito yung para magiging lifestyle na talaga natin mga kasambreros and mga kapantas, yung faithfulness at saka pasasalamat ng ating mga labi sa ating Panginoon because of His faithfulness, because of His mercy, because of His goodness every day. That is why yung mercy niya ay renewed, no? Refreshed every morning. Bago at saka sariwa, preska mga kasambreros ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad araw-araw. So let's take that moment of opening our lips, our hearts, and thank God for His mercy and His goodness that we experience, and He let us experience every single moment of our lives. Kasi yung ating buhay po ay hiram lamang ito. So, kung ano yung ginagawa natin para sa Panginoon, para sa ibang tao, no, the greatest commandments, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And the second one is love your neighbor as you love yourself. So, i-celebrate natin yung pagiging merciful, pagiging good forever ng ating Panginoon. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, merciful, good, and eternal forgiving God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po.